walking with it. Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong gabi. Syempre kung ako naman ang tatanungin ninyo, sa awa naman ng Diyos, maganda pa din. Charot. So yon. So syempre kahapon ay nag-Valentine's Day. Kaya belated happy Valentine's syempre sa lahat ng kaibigan natin at sa mga nagsi-celebrate pa lang ngayon ng Valentine's kasi syempre yung mga nasa ibang bansa gabi pa lang sa kanila ay umaga na. Oo, pero ayun nga kagabi nag-celebrate sila ng Valentine's. Ayun, syempre yung mga kaibigan natin na nasa Canada, syempre Australia, USA, ayan. And then syempre may mga kaibigan din tayo na nasa Middle East na nagsi-celebrate din ng Valentine's na ayun, sana lahat tayo ay love, love, love at happy sa ating Valentine's Day. So, yan. Kung ako naman ang tatanungin nyo, okay naman. Sobrang panalo, sobrang ang success. Oh, ganon. Ganon ka-success. Masaya naman sino, masaya naman ako. So, syempre, yun yung importante. Kahit pa maliit lang yung budget ninyo, tapos yun doon lang kayo kumakain sa turo-turo, hindi ganon kabongga, okay na yun. Huwag na kayong magginarte. Basta ang importante ay happy kayo. Diba? Kaya naman ngayong araw na to, chichika tayo ng bonggang-bongga para maging happy kayo. So, bukas na nga yung revealing ng Miss Universe Philippines for 2026 candidates. And then, ayun, syempre may mga inaasahan pa tayo na biglang susulpot. May mga candidates pa daw kasi na darating. Pero ito ang exciting, di ba? Yung pambato ng province of Cebu. Oho. Syempre yung Team Cebu, malakas ba ang laban dito sa Miss Universe Philippines ngayong taon na to? Sa nakikita ko, oo, malakas yung laban nila kasi naman both of them talaga ay palaban. And then, plus, nandoon na excited ako sa magiging eksena ng mga pambato nila. Dati, nagpapadala sila 3. Oho, ngayon, 2 na lang, di ba? So, tapos wala pa silang pageant. Pero, still strong ang Cebu para sa competition ng Miss Universe Philippines. So, ito nga si Nicole Bormeo at saka si April Smith. Si April Smith, medyo masasabi ko lang ay 50-50 ako sa kanya. Ayun talaga, parang ang masasabi ko, 50-50 dahil hindi ko alam kung ano ang pasabog niya, kung ano ang magiging eksena niya, at kung paano siya gugustuhin dito, syempre ng hurado at ng syempre organization. Kung siya ba ay nakikita para mag-compete sa ibang pageant, like example, supranational nga, di ba? And then looking forward ako sa magiging eksena niya. So challenge to para kay April Smith, lalo na may mga nanalo ng mga candidates na Black Beauty, di ba? Like example, si Alexi Brooks, and then si Chelsea Manalo, mga nanalo na sila, nakatulad din ni April Smith. Si April Smith nga, dapat noon pa to di ba? So, dapat nga siya yung kauna-unahan na Black Beauty nanalo sa ating bansa na nag-representative sa international stage. Pero, hindi yun ang nangyari. Pero, maaaring this year or next year, di ba? So, yun. So, I'm so excited sa magiging eksena at ganap niya. Sa nakikita ko ngayon, sa mga paandar niya, to be honest, is hindi ganun kakonbinsido. Ayun yung totoo. Hindi ako nako-convince to, magiging reyna to. Pero nagbabaka sakali ako na mas kumabog pa siya, mas magpakita pa siya ng eksena na talagang ikagugulat natin lahat. Like example, Chelsea Manalo, di ba? Nagulat tayo sa eksena niya, sa paandar niya. So, I'm hoping na ganun yung mangyayari dito kay April Smith. So, looking forward ako doon sa part na ano nga ba ang pasabog ng April Smith, di ba? Ano nga ba ang makikita natin bago sa kanya? Kung tulad lang din ng dati, syempre, talagang walang mangyayari. Kasi parang feeling ko, yung dati, ayun yung hindi pumapalo. So, ngayon, kailangan i-level up ni April Smith para mas mapansin, mas kumabog at mas, alam mo yon, ma-excite sa kanya yung tao. And then,
looking forward ako kung ano nga ba ang ganap niya dito. And then, I hope na sana manalo siya. Ayan, ganun. Makakuha siya ng corona. Kung hindi man Miss Universe Philippines, parang feeling ko kasi sa Miss Universe Philippines, medyo mahihirapan siya kasi parang kakapadala lang natin ng Black Beauty. And then, I think hindi basta-basta magpapadala agad-agad kung sa ngayon, ha? And then, parang feeling ko, magiging mahirap sa kanya talaga kung corona lang ng Miss Universe Philippines yung kukunin niya. Pero kung open siya sa ibang pageant, may possibility na makapag-represent siya ng bansa natin. Like example, Miss Eco, supranational. Ayun, nakikita ko na pwede mo siya ilagay do, either Miss Cosmo. So, may chance na makakuha ng corona, but I don't know about Miss Universe Philippines. Kasi parang feeling ko, doon, mahihirapan talaga siya. So, yan. And then, pagdating naman kay Nicole Borromeo, to be honest, opposite naman. So, mas madali para kay Nicole ang makakuha ng corona, like example, Miss Universe, Miss Cosmo. So, kayang-kaya ni Nicole Borromeo. And then, malaki yung chance. Kung kay Smith, parang sabi ko 50-50 ako dito naman kay Nicole Borromeo. Ay nako, parang feeling ko, I think kaya niya. Kayang-kaya niya, madali lang para sa kanya. Siguro nasa 70% na kaya niya kumuha or maksungkit ang corona ng Miss Universe Philippines. Pero nandoon ako sa ibang country, sa ibang crown, ay mas madali sa kanya yon. Yung kumbaga parang anytime pwede siya may appoint sa Miss Cosmo, sa supranational, or kung ano pa man pageant. So, iba kasi yung dating ng isang Nicole Borromeo at syempre, third runner-up to sa Miss International. And then, of course, excited tayo kasi alam kong magpapasabog siya. Ang maganda kasi kay Nicole Borromeo, bukod doon sa maganda na, meron talaga siyang binubuga sa competition. Ang nakikita ko kay Nicole Borromeo, talagang palaban. Yes, may mga nalalamyaan sa kanya, may mga nagsasabi, malamya naman yan si Nicole eh. Ay, nako, mahihirapan manalo yan si Nicole. Ako parang feeling ko, sa totoo lang, kung wala nga lang dito sila Union, ay susugal ako kay Nicole na maging Miss Universe Philippines. Parang magiging madali na to para sa kanya. So, kayang-kaya niya. Kayang-kaya niya talagang masungkit. At kung hindi man, sana katulad din ni April na sana open din siya. Na gusto natin maging open sila sa ibang crown kasi possibility na talagang makoronahan sila at hindi masayang yung laban nila na hindi masabi ay natalo sila. Yung kumbaga kasi pag universe lang yung target mo, ang laki ng chance na matalo ka eh. Pero kung doon ka sa ibang crown, parang yung kay Atisa na willing siya na mag-compete sa ibang pageant o ibang international pageant na hindi siya natatakot na ay baka mawala ang ano ko dito. But nandoon siya sa part na parang sige, susugal ako dito, lalaban ako dito, kaya ko to. Yung mga tipong ganon. Sa kanya, sana ganon din siya ka-open. So parang feeling ko naman open naman sa April at saka si Nicole, ang Team Cebu sa ibang corona. And looking forward ako kung ano nga ba ang makukuha nila, di ba? So ngayon, ang may hawak ng Miss Eco International, it's from Cebu, di ba? So, I hope another crown from Cebu uli ang makakuha ng corona. But naniniwala ako na silang dalawa ay malakas yung laban nila sa competition. Naniniwala ako na silang dalawa ay makakaariba ng todo-todo. Last time na lumabas si April Smith ay pumasok siya sa semifinals. Ngayon, nakikita ko na kaya niya na talagang makarating sa top 10, top 5. Kaya-kayanin niya yan. So, performance level ay nakikita naman natin na nag-perform yan at magaling yan sa pasarela. Kaya nga sabi ko nga, pwede itong maging supranational kasi modela di ba? So, yon. At ganun din si Nicole Borromeo. But let's see kung ano nga ba ang magiging paandar at eksena ng pambato ng Cebu ngayong taon na to dito sa competition ng Miss Universe Philippines. So, are you excited? So, bukas makikita natin kung ano nga ba ang paandar, pasabog, or mapapansin nga ba sila ng bonggang-bongga. Pero ikaw ang tatanungin ko, tingin mo, ano ang nakikita mong laban
kay April Smith sa laban dito sa Miss Universe Philippines. And then, si Nicole Bermeo, tingin mo, kaya niya kayang masungkit ang corona ng Miss Universe Philippines? Magiging madali ba sa Team Cebu ang pagkuha ng ibang crown kung sakasakali man? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yon. So, syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.